Kasi itong mga taong ito, hindi pa naranasan yung ma-stress, ma-aresto no? Subukan nyo magpa-aresto. Pig! Walang nga ka yung mga, yung mga business, sinasabi ko sa'yo, umiikot lang ang mundo, Ping Lacson. Sa totoo niya, mga kababayan. Gusto na ho nating mahirap po sa totoo lang. Pero gusto ko muna maging presidente si BP Sara. Pag naging presidente na si BP Sara, nakasoplak na tayo ng isang beses. Diba? Meron nang nakulong ng mga mandarang bong. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Nanggigigil ako sa isang Nanggigigil. marites na komentaryo or opinion ng isang kongresista na bigotilyo, which is si Congressman Paulo Ortega ba yun? Anyway, nagmamarites, minamasama yung pagmamalasakit na nabigyan si Senator Rodante Marcoleta at ginagawa ng issue na may closeness na daw si Senator Rodante Marcoleta at saka si BP Sara kasi binigyan ng hopya at binigyan ng cheeseburger. Gutom ka ba nun, Kong Ortega? Lahat na lang kasi, ito talaga si Ortega. Lahat na lang kasi, pambihira naman Inggit ka? Eh paano kung kami naman mag-issue sa'yo or gawan ka namin ng marites? Close kayo ng mga maletagang. 'Di ba? Alam mo, gamitin mo yung pag-iingay mo sa tamang sa tamang paraan. Antay-tahimik niyo sa flood control project. Pwede ba? Pag-usapan niyo 'yan. 'Di ba? Mag-special session kayo about it kung talagang ang iyong layunin is ikabubuti ng bayan at mamamayang Pilipino. 'Di ba? Ang galing-galing. Parang galing-galing mo lang marites Pag-usapan mo ang flood control scam project. Bakit? May maleta po ba kayo? Nagtatanong lang po ako. Kasi issue sa'yo yung cheeseburger at saka hopya. Pero hindi sa'yo issue yung flood control scam project? Nako, matindi yan Kung issue sa'yo yung hopya at yung cheeseburger, tapos hindi issue sa'yo yung mga maanumalyang flood control project, ba malaki depresya mo sa utak. Diba? Yung hindi dapat ini-issuehan mo. Yung mga dapat issuehan, hindi mo ini-issuehan. Para kasi raulo niyan, pambihira. Na trilyon na pinag-uusapan natin ngayon, na ninakaw sa kaban ng bayan na walang napuntahan. Sige nga, mas maniniwala pa ako kung ang pag-uusapan mo is yung flood control scam project. Hindi yung magmamarites ka at gagawan mo ng issue na nagbigayan ng cheeseburger at saka ng hopya issue. Issue sa'yo. Ang galing no? Ang galing. Ang talino. Talinong issue. Mas issue sa'yo yun kesa dun sa flood control scam project. Mag-ingay ka tungkol dun. Kung talagang hindi ka kasabwat, pag-usapan mo yun. Yan. Bakit takot na takot kayong pag-usapan? Tayo, dahil hindi naman tayo kasabot at kailanman hindi tayo magiging kasabot ng mga ganyang klaseng pagnanakaw sa gobyerno, kaya natin pag-usapan yan sa PH. Diba ganun lang naman kasimple? At tayo ay nakakasigurado, 110%. Itong si Prof. Malutiquilla, hindi involved dyan, kaya napag-uusapan niya issue. Si Senator Rodante Marcoleta, isa siya sa mga pinakauna talagang sumalansan dyan sa investigasyon na yan, sa Blue Ribbon Committee, di ba? Kaya niya pag-usapan ng issue kasi hindi siya involved sa project. Hindi siya involved sa nakawan. Etong ibang mga maiingay na to, kagaya ni Marcos Jr., Remulla, Asidre, Ortega, Anticler, sino pa? Tuta Soto, di ba? Yan yung mga Erwin Tulfo, di ba? Sila yung mga umiiwas Bakit hindi nyo kayang imbestigahan at pag-usapan? May tinatago ba kayo? Tinatanong di ba, Ma'am KTV? Pambihira kayo. Bakit dinadivert yung mga issue? Di ba? Sana wala kami makitang flood control Yan. mo. 'Di ba? Yan. Na bogus. Yan. Sana wala ka. At sana din talagang hindi ka kasali sa maleta. Yun lang. Yun lang. Okay? Gamitin mo yung ingay mo. Gamitin mo Pag-ingay yung mo ingay sa mo. tamang paraan. Sinasabi Sa ko kapakanan sa'yo. talaga ng taong bayan. Pag-usapan mo ang nakawan sa flood control project, PhilHealth at kung ano-ano pang na walang pondo ng bayan. Bye. Galit? Galit? Galit. Wait lang Ay sisilipin lang ko tayo ng mabilisan. Naku, ito pala Ito. Inaabangan Game! Mga kapatid, may kasama ako. Nako! Palakpakan muna natin ang ating Senator Rodante Marcoleta. Sabi ko,
Si Kato Nying ho, binisita niya itong si Senator Rodante Marcoleta. Nakakatuwang makita na okay lang itong si Sen Dante. Parang mahirap ho atang lapitan ngayon itong si Sen Dante. No? Parang kumbaga, gusto ko kayong bigyan ng personal na update dito kay Sen Dante. No? Gusto ko natin siya makadaw pang palad pero hindi pa ho tayo nagkakaroon ng pagkakataon. Gusto ko natin siyang makumusta ng personal. Gusto ko natin siya makadaw pang palad. Gusto nating maipahatid ang ating talagang matinding pagsuporta sa kanya sa personal. Pero mangyayari ho yan mga kababayan. Abang-abang lang ho kayo. Babalitaan ko ho kayo pagka nakadegla tayo dito kay Sen Dante. Ang importante dito, okay lang si Sen Dante. Base dito sa video na to ni Kato Nying. Senator si Dante Marcoleta, binisita ko lang dito. Dante, batiin niyo naman yung mga kapatid nating nagmamahal sa inyo. Huwag po kayong mag-alala. Alam naman po ninyo ang patakaran sa atin. Lahat ng pagsubok po ay daan sa ating buhay. Pero hindi po dahilan yan para panghinaan tayo ng loob. Meron pong Diyos na nakabantay sa ating lahat. Ang katwiran po ay palaging mananay kahit na medyo magtagal po. Palakpakan natin itong ating pinakamamahal. Talagang sinusuportahan na Senator Rodante Marcoleta. Maraming salamat dito kay Kato Nying. Marami nang gustong makasulyap sa pagmumukha nitong si Sen Dante. Mula noong sumuko siya, hindi siya na-aresto. Para ma-aresto yun, nasa Sandigang Bayan. Ito talaga si Jan Vic Remulla, parang sinto-sinto. Nasa Sandigang Bayan, naglabas ng warrant sa Sandigang Bayan. Nasa Sandigang Bayan siya, tapos arestuin mo pa. Para naman si Raulo nun. Diba? Sige po, Dante, mag-iingat po kayo palagi at sana mas maging okay po yung health niyo. Thank you po. Yung nakakatuwang makita ang ating Senator Rodante Marcoleta na okay siya dahil magiging Vice President pa yan. Maraming kinakabahan di ba? Kasi nakita ho nila yung nakita ho nila na pagka nagpursige itong si Senator Rodante Marcoleta sa isang issue, hindi niya talaga bibitawan. Hindi niya bibitawan. Pagka meron siyang inumpisahan, gusto niya tinatapos yan. Di ba? Kaya pagka naging Vice President ito, tayo yung naniniwala, kung ano man yung mga hindi matapos-tapos na issue ngayong mga panahon na to, kung sakaling maging Vice President siya, sigurado ho tayo, 100%, 110%, 110%, tatapusin ho ni Senator Rodante Marcoleta kung sakaling maging Vice President siya sa 2028. Ngayon pa lang, kinakampanya ko na siya, Rodante Marcoleta for Vice President. Mga walang yato mga nagkulong kay Dante. May oras din kayo. Ito, rektaho tayo kay Prof. Malo. Tikia. Magandang tanghali po sa inyo, ma'am. Thank you for making time. Magandang tanghali, Cheryl. Magandang tanghali sa mga nakikinig at nanonood. It's a pleasure for me to be in your show. Ms. Malu, sumipot si VP Sara sa Senado pero hindi po siya dumalo sa trial proper. Nag-iwan siya ng mensaheng, I will be blooded but unbowed. Sa pananaw po ninyo, kanino talaga nakatuon ang mensaheng ito? Sa kanyang mga taga-suporta, sa mga senator judges o sa general public? Cheryl, kasi pangalawang beses na niya sinabi yung linyang yan, no? So ito, para sa akin, ito ay nakatuon para sa public, the bigger audience outside, hindi necessarily sa mga judges, pero it also defines the kind of process that we are having, that she is ready to be bludgeoned and she knows there'll be bloodbath, and yung sigurong pinakahalaga doon, yung unbowed. Wala siyang kasalanan, as far as she's concerned, and she will go to the ringer whatever this impeachment trial will go into. Yun po ang pagpunta niya sa Senado, ang sinabi po ng kanyang tagapagsalita na si Attorney Michael Poa ay para i-meet, makipag-meeting po sa kanyang mga lawyers. Pero nagawa po niyang I don't know if we call that a press conference kasi nagbigay lang naman po siya ng linyang ito at sabi niyo nga po pangalawang beses niya na itong ginamit. So ano po yung nakita niyong ganong klaseng strategy na maiksi, humarap pa rin siya sa media, nagsalita pero hindi naman nagpa-interview? Well, one, ang una doon, ang media, nakita naman natin sa coverage, pagpasok pa lang niya, humihingi na ng statement. Pangalawa, bilang Vice Presidente at ikaw ang subject ng impeachment, kailangan mo rin namang magsalita. Pangatlo, yung ganong kaiksi, meron kasing sila, bilang mga lawyers, meron silang sinasabi na sub judice. So sa tingin ko, ayaw niya magkomentaryo dun sa nangyayaring trial, pangalawang araw pa lang naman, and yet, gusto rin niyang ipakita sa taong bayan na alam niya yung mangyayari. At handa siya. So, kung yan ay handa, whether acquittal, conviction, handa siya. Handa so, siya. the fact na pangalawang beses niya yung sinabi is a reiteration that she will go
through the process, whatever it will take on her, itong mga desisyon sa impeachment. Hindi po natin may aalis, Ms. Malu, yung mga pupuna doon sa nangyari nga. Ang sinasabi ay optics, theatrics, yung nangyari na sinasabi, pinuna na makikipag-meeting sa lawyer. Bakit kailangan? Ito itong si Ma'am Cheryl sa lahat ng reporter ng News 5 isa yun sa ika nga meron tayong respeto diyan kay Ma'am Cheryl. Ma'am Cheryl Cosim. Sa lahat ng maganda reporter diyan sa News 5, isa sa mga respeto natin. Okay yan, approve sa atin yan kung pagtatanong niya, pagposisyon niya bilang reporter sa mga issue. Hindi ho siya obvious, hindi siya masyadong kagaya ni Regina, kagaya ni, ano pangalan nun, yung maliit na mukhang tiyanak sa Senado. Si Mayan Los Baños, yan, mga kups yan. Ito talaga, legit. Approve sa atin yan, 10,000%. Palakpakan muna natin ito si Ma'am Cheryl. Ako, pag nakikita ko yan, nai-inlove ako Ayaw pala sa Regina pangit, si Mayan Los Baños pangit. Ito maganda kaya gusto ko PH. Bias ka PH. Diba? Oh. Kailangan sa Senado, bakit hindi nag-meeting outside? Ang sinasabi ay sadya or scripted or talagang part of the show. Ano po ang take nyo on that? Ano po nga ba ang basa nyo doon talaga sa nangyari po kahapon na pagharap po ni VP Sara or pagpapakita ni VP Sara sa loob ng Senado pero hindi naman siya uupo sa trial? Well, yung pag-upo niya sa trial, klarado naman sa saligang batas, hindi naman siya rin-require. Yes, that's very clear. Pangalawa, meron siya diyang, sa tingin ko, 16 lawyers representing her and that they filed their answers. So, merong paraan na sinasabi niya na ako'y pumapaloob. No? The fact yan yung statement kanyan, pumapaloob siya sa sistema. Alam niyang she will be bludgeoned at magiging bloody, pero unbowed. No? So paghihimayin mo yan, that's already a statement na I know, I am in this process and I know the consequences. Optics ba? Marami nagsasabi, optics. Dapat bang ginawa niya? Hindi ko yan mahuhusgahan dahil yan tanging siya lamang ang nakakaalam. Pumunta siya sa Senado, hindi niya sinabi sa mga senador, oy, nandito ako, no? At naandun siya para makipag-meeting sa kanyang mga lawyers. Doon sa pag-meet sa mga lawyers, kung titingnan mo, bihira yata silang mag-meet ng buo. At nung nag-umpisa, siguro ito yung paraan niya para after day 1, mapagpasalamatan yung mga bata dun sa team and to boost the morale of her team. Now, whether that is optics, that is propaganda, that's entirely up to the people to judge. The fact is, she went to the Senate, she met her team, spent an hour, and this is crucial because yung first charge na pag-uusapan was all about conditional threat. So may nagsasabi na optics lang yan kasi conditional threat, pinakita na ngumingiti siya, etc., etc. These are all interpretations. I would rather we stick to what she said. She knows that the process will be very, very bad. She will be hit, but still she remains confident that at the end she will be proven correct. Bago po pumunta sa Senado, Ms. Malu, dumaan din si VP Sara kay Senator Rodante Marcoleta na inaresto dahil nga sa kasong plunder. Sa isang high-profile na impeachment trial, gaano kahalaga ang mga ganitong political optics? Ayan, we go back to the optics. Paano ito mababasa ng publiko? Well, yung optics kasi can mean good or bad, but that is part of political communication. Okay. Going to Senator Marcoleta, whom he endorsed, is a personal decision on her part. Pinuntahan yata sa PNP Hospital, dahil yung BP. So, makikita mo na kung ikaw ay kasamahan ko at sinabi ko na wag na kayong magsasama sa akin dahil kayo ang naiipit, klarado naman from the very start na si Vice President titindig sa mga sumasama sa kanya. And Senator Marcoleta is one of them. So, siguro wag na lang natin lagyan ng masyadong value yung pagbisita, kultura ng Pilipino yan. Mantakin nyo kung eto babala ko dito sa mga na to, kaya mga galit kay Senator Rodante Marcoleta. Wag niyong hintayin na yung mga kababayan natin na nasa social media, sumugod dyan sa PNP General Hospital. Lahat na lang kinukulayan nyo dito sa PH Update. Pati mga OFW gusto nilang umuwi para mabisita lang tong si Sendante. Pambihira kayo. Tayo nga dito gusto natin bisitahin kaso malapit na kapamilya lang
Saka mga kaibigan sa, ano siguro, kaibigan sa Senado. Mga, di ko lang, paano? Ay, hamak na taga-suporta lang din naman, di ba? Na Ang bira. binibisita mo yung mga malalapit sa iyo. So siguro ginawa niya ito dahil lamang sa paniniwala niya at paggalang niya kay Senator Marcoleta at ng pamilya nito. Dalawang araw na po ang impeachment trial sa kabuuan, Ms. Malu. Ano yung pinakamalaking takeaway nyo? May nakikita na ba kayong may hawak ng momentum o masyado pang maaga para sabihin ito? Well, alam mo Cheryl, yung day one, ako ngayon ko lang nakita si Attorney Sison. Ako'y humahanga at napakaganda ng kanyang opening statement. Sa political communication, napakaklarado kasi binanggit niya yung burden of proof, yung principle ng burden of proof, na yan ay bumabalot sa constitutional rights ng bawat accused, no? Ginamit niya rin yung word na never forget, no? So yung never forget sa ating kasaysayan, maraming kahulugan yan. And I was so interested that it was framed like that. Maganda ang kanyang opening statement kasi sinagot na niya yung kabuuan. It was like a summary, no, ng mga charges. So at kaya ako nagustuhan rin nagtagalog. Alam mo, mahalaga na ma-reach out natin, no? Katulad ng sinasabi ng maging guest ninyo, no? This is legal, constitutional, but also political. And the opinion of the public outside, the bigger audience, is very important. Kasi nakikita naman natin sa mga survey results na ang sinasabi, ituloy na yung impeachment dahil gusto rin nilang malaman ano ba talaga yung totoo. So yung takeaway ko dyan, sa opening pa lang, politikang-politika ang pagka-craft ng opening statement ng lead prosecutor, si Congresswoman Luistro. Oo, tapos yung kahapon, nakita natin si Congressman Defensor, meron silang parang introduction before the witness, politikong-politiko rin, no? Versus a clinical, legal, and remaining on yung burden of proof. Ano ba ang proof nyo? Ano ba ang evidence nyo? So parati kong sinasabi dun sa mga nakikinig, makinig po tayo, mahirap intindihin kasi may mga technical matters katulad nitong itong witness nila na sa tingin ko naman ay hindi expert dyan sa pagdating ng digital forensic. Pero makinig pa rin po tayo kasi kung hindi tayo makikinig, hindi natin maiintindihan ang katotohanan. Ang gusto ko lamang siguro, Cheryl, siguro magtagalog sila o i-wrap up nila Kaya ang nga, kanilang... Tagalog nga. Ako, pro, alam mo, Tagalog talaga hinihintay ko dyan eh. Hindi ko pa alam ba't English sila ng English. Hirap na hirap tayong umintindi sa ano na yan, English na yan. Ayaw natin yan, Tagalog lang. Di ba? mga introduction or closing na nasa Tagalog para ma-reach out natin ang ating mga kababayan. At yan po ay pareho, no, sa defense and sa prosecution. Prosecution. Oo, parehong mga Inglesero kasi yung Oo. kahapon na nandoon eh. Oo, at saka yung English nila, English na, alam mo yon, yung English na elitista. Kaya hindi ko sinasabing ibabanin niya ang discourse. Ang akin lang, mag-summarize kayo para marinig ng taong bayan ano ba nangyari. Kasi katulad yan kay Mr. Kalilong, tinatanong, ano ba ang background niyan? Ano ba ang 2 weeks ba? Enough na to make you an expert, di ba? Ang naririnig natin dyan, kinopyan niya, linipat niya sa laptop niya, doon palang maling-mali yun. Sa digital forensics. Diyan sa inyong studio, marami diyan marurunong sa digital forensics. So, hindi ibig sabihin na pag kinat mo, yun na yung kabuuan. At pag yung kabuuan, yun na talaga ang nangyari. Kasi babalik tayo, no? Ano nangyari? That was a press conference at doon, I think around 12:30 a.m. And then, alam mo, Cheryl, ang nagugulat ako, wala man lang nag-present ng transcript. Paano mo malalaman na ang isang video ay totoo? Kung wala kang transcript na mag-guide sa'yo, ito pala yung sinabi. Sinabi ba sa video? So, marami tayong magagaling na digital forensic people. So sana, nagkaroon talaga ng eksperto na para itong si Kalilong, ang kuwang ko, Senado yan. Para mong linoko mga senador at senado na nagpapakita ka na ikaw ay eksperto, hindi naman. Well, yan po, magkakaroon ng... Doon talaga ho tayo nagka-problema doon sa testimonya nitong si Kalilong. Ano daw ho siya? Competent witness. Competent witness. Hindi daw ho siya expert. Binawi na ho niya yung kanyang katagang expert kasi hindi daw ho siya expert. Competent witness. Yun daw ho siya, mga kababayan.
cross-examination mamaya. So titingnan po natin kasi naging issue rin kung ipapalabas ba yung buong mahigit 2 oras or pero ang sabi nga ng prosecution ay mayroon silang karapatan na kung ano lang yung gusto nilang ilabas at piliin na video. But then again, ang sinabi rin naman ng presiding officer na si Senator Cheese ay hindi nila kokontrahin ang defense kung ito'y desisyonan nilang panoorin ng buo. Oo. Kasi Cheryl, ang context, it was a press conference. Okay. And somebody, I think from the media, asked her about her security. So, dapat yun yung konteksto. Kaya sabi ko, siguro mahalaga may transcript. At sinertify yung transcript na ito yung sinabi dun sa video. Eh, ang problema nga, kahit transcript, di man nata nakapag-secure itong si expert witness, di ba? Kasi simple lang mga kababayan. Kasi kung expert ka talaga, dapat talagang nag-secure ka ng transcript. Eh, kasi wala akong ganoon. Pambira talaga. Pambira talaga itong expert nila. Wala akong ganoon. Yung mga sinasabi nga ni BP Sara, hindi niya man naiintindihan paano siya naging expert doon. Hindi man lamang pinadaan doon sa mga kasi merong mga software na pagka pinadaan mo doon yung audio, liliwanag maiintindihan mo. Kumbaga ma-isolate mo yung boses doon sa background audio, di ba? Merong ganoon eh. Oh. Mag-apply na rin ako ng forensic dyan. Mahirap na ba kayo patawag pa tayo dyan tapos tanongin tayo expert tayo. Hindi ho. Kasi 2 weeks na ako nag-training. Anak na to ako. Alam ko, pag tuturin niya kang expert, pag kami, kunyari, may masteral ka sa cyber security, yun, pwede ka na mag-expert. Diba? May PhD ka sa computer engineering. O yan, expert ka dyan. Meron kang masteral sa pagiging kasi ang kurso na yan yung pagiging tawag dito tawag doon sa kurso na yun yung mga parang cyber security expert meron kang ganung kurso tapos master ka yun, expert ka na kasi mayroong kurso yun hindi yung tipong mag-training ka lang ng 2 years expert 2 weeks expert ka na, wala akong ganun. Sana all 2 weeks expert. Kasi may mga sinasabi sa akin yung mga kaibigan ko na digital forensic na may hash code, pag linipat mo, nag-iiba, yung mga ganon, na nako-compress, yung sound nag-iiba. So, meron na tayong mga expert yan dito sa Pilipinas para matingnan yon. At ito nga po ngayon, ang huling araw ng paglilitis para sa linggong ito. Ms. Malu, ano yung pinakamahalagang dapat bantayan ng publiko? Ang problema kasi hindi nila sinecure. Itong si expert, hindi niya sinecure yung original. Dapat kasi hinanap niya kung sinong nagano diyan. At saka mali pala yung sinulatan nila. Dapat pala ang sinulatan nila yung Zoom. Tsaka yung StreamYard kasi doon pinublish, doon rinilive. Doon linive. Doon kinonekta yung OBS. Kasi kailangan mo yung paano ba? Tama, yung stream key mo ilalagay mo sa OBS, yung OBS mo ibabato niya doon sa StreamYard o StreamYard yung nakukuhanan ng video o kung ano pa man, 'di ba? Kung di ako nagkakamali, baka via Zoom, yung interview via Zoom. Tapos merong isa sa kanila ang nag-publish o nag-live doon sa conversation, doon sa interview sa Zoom, papuntang StreamYard. Okay? From Zoom meeting, pumasok sa in-screen record yon nung isa sa mga kasama doon sa meeting. Kasi hindi mo naman makukuha yung buong video kung hindi ka kasama sa meeting. In-screen record niya. Tapos binato niya sa OBS, naka-screen record sa OBS, yung OBS binato nila sa StreamYard. Yun. Tapos yung iba rin-live nila sa YouTube. Pero yung original, kung di ako nagkakamali, sa StreamYard. So dapat pati sa StreamYard, saka sa WhatsApp, sumulat yung ating mga law enforcement agencies. Yan ang pagkakaintindi ko. Hindi ako expert. Hindi na ako nag-training ng 2 weeks. Kaya hindi ko pwedeng tawagin expert sa sarili ko. Kailangan ko muna kasi mag-training ng 2 weeks. Hindi ko yung posibleng maging unang tunay na turning point ng impeachment trial.
Sa tingin ko, itong pagpili sa charge number 4 ay hindi turning point. No? Kasi kailangan mo, pag nakita natin, hindi pinag-aawayan yung video eh. Ang kailangan na makita yung intent. No? Hindi, tsaka ang issue, hindi naman nila kinukontra yung kumbaga yung credibility na lang ng expert ko no. Pero yung video, hindi naman madidina yun si VP Sara talaga yun. Kumbaga ginulo na lang nila usapan. Pinakita na lang nila na object ng object itong siligutan para ika nga makapagbida-bida, di ba? Yung act, ginawa, but what was the intent? And you need anthropologists, psychiatrists, whatever, to make the intent clear. Okay? Was it grave threat? Is grave threat impeachable? Ayan. Ngayon, itong week na ito, nakita natin merong issue sa presiding officer. Natatandaan, hindi ko alam kung Cheryl nagko-cover ka na nung si Nene Pimentel at si Chief Justice Davide ay magkasama sa isang frame na nakaupo. Yun ay dahil talaga naman presiding officer si Chief Justice Davide kay Estrada. Oo, kay dating Impeachment, Pangulong no? Erap. Opo. Oo. So nagkaroon ng ganong panahon. Pero hindi ganito na may Senate President ka at may in-appoint na presiding Na kapwa officer. senador. Kaya yung tinatanong sa Supreme Court. Maganda itong week na ito. Nagsimula na tayo sa impeachment. Maganda ang pagkakalatag. Both sides. Pumapabor lang ako dun sa medyo maliwanag. No? Nakita natin ang mga ebidensya. No? So again, babalik tayo dun sa sinabi ni Attorney Sison. Ang burden of proof nasa prosecution. Kaya po yung object ng object, yung po ang role nila kasi you have to prove. No, you have to prove that indeed she made those things, no? At pag hindi yan na preba at ang maghuhusga kung yung burden of proof na-achieve ay ang senator judges. So, at maganda kako ang coverage na ito kasi hindi ba heated? There was a time na ang coverage karamihan kinukuhang reaksyon ng mga senador habang nagdedebate. Ito talaga nakapokus doon sa prosecution, sa defense, at saka doon sa witness, at saka sa presiding officer. So to a certain degree, medyo nare-restore yung imahe ng Senado. Ito ay telling kasi you need to restore the trust of the people to the Senate. It used to be a very, very trusted institution until of late, no? So, Makikita naman natin yung doon, Miss Malu, nakalmado rin lahat ng senator judge natin eh. Oo. Lahat sila oo. pinagbibigyan na marinig yung kanilang punto at pag nagsalita na sila, puro naman sila kalmado. Diba? Yes. Nawawala yung biglang, ay, naku, pati pa nga sa gallery, pinagsasabihan. So, Okay naman mga kababayan. Tapusin na natin si magandang simula. Maganda. Mahaba ito. So, malaki ang marathon, role ng marathon. mainstream media kasi kayo yung talagang naandun. From gavel to gavel, naandun kayo. So, tingnan po natin at panoodin natin at sana maiayos ng tama. Marami pong salamat for making time, political strategist Malu Tiki. Ayun, dito na tayo. Pinaka-excited ang lahat. Makibalita kung kumusta na itong si Senator Rodante Marcoleta. Game! Kasi po ang kumusta, Kuya Benny, kumusta na ba si Senador Rodante Marcoleta? Mula nang siya ay ma-confine, kasi dinila po siya sa PNP General Hospital eh. At ngayon ay nandoon pa rin. Ang sabi po ng mga manggagamot doon ay mananatili pa rin po doon si Senador Marcoleta sa PNP General Hospital dahil siya po ay inoobserbahan sa kanyang medical condition. Under observation Sabi po pa ni rin. Dr. Lieutenant Colonel Bellany Bayani, PNP Health Service ng PNPGH, maliban po sa mild pneumonia, degenerative disc disease, nakita rin sa lab test na mataas ang kanyang bad cholesterol. Ngayon, kasi kulang ho sa exercise si Senador ha. Ang kanyang sports, alam mo ba kung ano? Ano? Chess. Chess. Nakapagod Oo, hindi. Lagi nakaupo din, di ba? Sa akin, napapagod ako. Yung sa isip. Totoo yun. Pero kailangan mong gumalaw-galaw ng katawan. Kaya dapat siguro bowling, no? Matutuhan niya yung iba pang sports. At hinihintay pa po ang resulta ng to the echo para malaman naman yung kanyang kondisyon sa puso. Yeah. Marami kasi nagsasabi, bakit naglabasan ng sakit kung kailan naman bakit ganun pagka may kaso, may inaresto? Biglang nagkakasakit. Kasi ganito po yan. Ang mga active na mga tao na busy, hindi naman nagpapacheck up yan eh. Di ba? Madalas yan, halimbawa, inaresto, nagkaroon ng warrant,
Yun ho kasing medical examination, ano yan eh, part ng procedure yan eh. Di ba? Bago ka ipasok sa loob. Siyempre. Oo, kasi titignan ko. Itetest ka naman ng maayos, ilalaboratory ka. Kasalanan ba ng tao na biglang lalabas yung mga karamdaman niya, kung lalo na kung noon lang siya nagpa-check up, di ba? Yan ang problema. Kasi itong mga taong ito, hindi pa naranasan yung ma-stress, ma-aresto eh, no? Subukan yung magpa-aresto. Pig! Walang nga ka, yung mga business, sinasabi ko sa'yo, umiikot lang ang mundo, Ping Lacson. Sa totoo niyan, mga kababayan. Gusto na ho natin mahirap po sa totoo lang. Pero gusto ko muna maging presidente si BP Sara. Pag naging presidente na si BP Sara, nakasoplak na tayo ng isang beses. Diba? Meron nang nakulong ng mga mandarambong bong. Magiging panatag na ho ang ating kalooban. Dahil ngayong mga panahon na to, napakabigat ng kalooban natin sa mga nangyayari na to. Kaya hanggat hindi natin nakikitang nakukulong itong mga nagnakaw na to, hindi ho tayo titigil. Huwag ho kayo mag-alala. Hindi ho tayo titigil. Mga walang lang to. Maintindihan nyo. Maintindihan nyo kung ano yung sinasabi. Hindi, alam mo talagang, ito, sa naobserbahan natin, sa tagal natin nagko-cover sa mga politiko, abay talagang kapag nagtatrabaho yan, walang nararamdaman eh. Yeah. Ang inyong pong lingkod nagtrabaho rin sa gobyerno, talagang kahit na tayo may sakit, pumapasok tayo opisina. Diretso pa rin, no? Lakas natin eh. Dahil sa ating serbisyo sa taong bayan. Totoo yun. No? But of course, yung ikukulong ka, alam mo yung depression, Yeah. yung stress. Yan. Abay, napakahirap gamutin yan. Totoo. Oo. Yan po ang dinaranas ng bawat politiko, bawat taong may kakaharaping malaking problema o malaking bagay. Natitrigger. Natitrigger yung talaga yan. mga itinatagong karamdaman. Yung iba, sinasabi natin yung, may kolokyal na salita yan, yung malinggring. Pag biglang nagkakasakit na ganyan, sinabi, nagmamalinggring lang yan. Well, nakita niyo naman po sa edad, hindi naman po bata na. Totoo yan. No? Si Senator Marcoleta. And at the same time, nagkaroon naman po ng lab test. Laboratory. Hindi naman magsisinungaling. Hindi naman magsisinungaling yan. But of course, kapag yan ay nagsinungaling, at yun ang mga ating mga doktor kinunsintihan, abay, pwede yung kasuhan yung mga yan, yung mga doktor. At saka napakahirap naman. Kaya wala akong doktor mahirap yan. na isasakripisyo ang sarili niya para lang Gumawa ng sakit. gumawa ng sakit-sakitan o yung pagmamalinggering ng isang tao. Kaya tama yung sinasabi ni Senator Ping Lacson, Benny. May post siya today o kahapon Ang sabi niya, bawal magkasakit, mahal ang gamot. Yan. Tama. Bawal magkawaran, baka magkasakit. Oo. Totoo yan. Totoo yan. Senador, Totoo. Kaya nga siya ay umalis ng bansa Dahil ayaw niyang magkasakit. Magkasakit. Tama. Kaya pala nagtago itong si Ping Lacson noon kasi ayaw niyang magkasakit. Yun naman pala yun. Bang nakakulong. Diba? Oo. Tama yan. Tama. Kaya Approve. huwag tayong gagawa ng mga dahilan para tayo ay magkaroon ng warrant. Ano ibig sabihin nun? Huwag niyo nang ituro kung sino yung nasa likod ng flood control project. Huwag na tayong magsalita. Hayaan na natin silang magnakaw na magnakaw. Yo. Yan ba yon? Abe, nasa inyo po ang pagpapasya kung anong dapat nating gawin. Ha? Well, pero sa inyo naman po lingkod, sa atin nakikita, since alam niyo po, sa buhay po natin, nakikita natin na meron tayong mga nakakalaban sa politika, dapat po naman sana, kahapon may nakita ko nagsalita no? Parang si Senator Ping Lacson din yun. Sinabi niya na matapos yung mga abi-aberya, dapat tapos na. Tama na, balik na tayo. Pero alam mo, in fairness kay Senator Ping Lacson, yung lumabas na yan, hindi naman siya nagsalitang diretso. No? Maaring gawa-gawa yan ng mga nagpo-post lang sa Facebook, sa TikTok. So, hindi ho natin pwede i-judge din si Senator Ping Lacson dyan. No? At gaya nung sinabi naman yung kay Erwin Tulfo, ano yung nangyari naman kay Senator Erwin Tulfo? Na ang sinabi naman daw kapag ang isang simbahan ay nakialam pa sa politika, kanyang sasaktan ito, meron siyang mga ganong naging pahayag. Pero igungundgud niya raw. No? Pero pinawalang pinabulaanan ni Senator Erwin Tulfo ito. At meron ding si Anthony Taberna, di ba? Nagsalita rin daw against sa isang reliyon at sinabing merong hindi magandang naging pahayag. Pero peke. Puro fake news po ito. Kung kaya sa sinabi ni Senator Ping Lacson nung kamakailan lang, na kapag ang isang issue sa Senado ay pinag-awayan, sana yung pagkatapos noon ay magsama-sama at magtrabaho na muli. Totoo. Malamang siguro ganun ang nasa damdamin niya. Pero etong lumabas na ito,
na sinasabi, na para bang nangungutya pa, di ba? Na kapag ikaw ay bawal ang magkasakit dahil malang gamot at bawal din ang magkawaran dahil baka magkasakit. Kung hindi po kayo mismo, Senator Lacson, ang may gawa nito, baka naman po pwedeng pabulaanan nyo rin dahil medyo contradict po ito doon sa naging pahayag nyo na after the fact, dapat po ay magsama-sama na. No? Ito po ay after the fact na, nakakulong na po no? Yes. Na doon na sa ospital. Alam niyo, yung sa ospital ka nakakulong, mahirap din, ha? Totoo. Hindi ka makalabas, hindi ka di ba? Mahirap din, no? Kaya Napakabalahura kasi nitong Ping Lacson na to. Ako Ping ha, ako Ping. Galit na ako. ito lang po yung ating panawagan dito. Baka naman gusto niyo i-deny kung hindi kayo yan. Di ba? At ang isa pang balita po today na lumabas, galing naman ito sa COMELEC. Ba't wala rito sa atin? Ito, sa... Sige, pakibasa mo nga, Kuya Benny. Itong... Ayan, galing COMELEC. Tapos na yan sa atin eh. Halos sa nakalipas nating ilang video, Senator Rodante Marcoleta ho tayo kasi medyo medyo na ano ho ito na iwan ho natin itong issue na to dahil nabisi ho tayo sa impeachment. Yan naman ho talaga ang plano natin. Pagkatapos ng impeachment, sasalansanin ho natin itong ginawa na to kay Senator Rodante Marcoleta. Hindi ho natin titigilan, bibitawan tong issue na to. Sinimulan na. Hindi mag-iimprenta yan eh. Mag-imprenta? Ano ba imprenta? Warrant? Usong-usong warrant ngayon eh. Ito pong Commission on Election ay tuluyan na ho talagang dinismiss itong kaso ni Senador Rodante Marcoleta dun sa issue ng undeclared campaign contribution. Kasi iniisip po ng COMELEC baka pagka binanatan nila si Rodante Marcoleta dyan sa issue na yan, marami hong makukulong ng mga politiko. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong pagmamahal na hindi nagmamaliw. Sa gitna ng kaguluhan sa aming bansa, turuan niyo po kaming magtiwala sa iyong hustisya at hindi sa hustisya ng tao. Linisin niyo po ang aming mga puso at ituro niyo po ang tamang daan ng katotohanan at pag-ibig. Tulungan niyo po kaming maging ilaw sa gitna ng dilim at ipakita sa mundo na may pag-asa pa sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Salamat po sa pag-ibig po ninyo at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at iligtas niyo po kami. Sa pangalawa po niyong pagparito at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito po ang aming samutiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Sa lumang silid, mag-isa kang tahimik. Walang kamera, palakpak ay wala na. Ngunit sa bawat pader ng bayang iniwan mo, may pangalan mong di na mabubura. Minsan kang naging balikat ng mahihina, kalaban ng takot, kakampi ng masa. Di mo man laging nasabi ang tama, pinili mong ipaglaban ang madla. Hindi ka sakdal gaya naming lahat, pero tumindi ka ng walang pag-atras. At ngayong pagod ka na, tatay, kami naman ang sasalo ng bawat bigat. Hanggang sa dulo, ikaw ay mahal. Kahit papagod na ang iyong katawan. Tatay, salamat sa iyong paglaban. Ngayon, kami naman hanggang sa dulo.
ka na sa mga batikos. Wala nang tugon, wala nang galit, pero sa mata ng mga maralita, naroon pa rin ang tapat mong alaala. Marami mang di nakaintindi, marami pa rin ang di nakakalimot. At ngayong wala ka ng kapangyarihan, tatay, Ang magtatanggol sa'yo ay hindi ka nag-iisa kahit ngayon. hanggang sa dulo, tangan ka pa rin. Sa puso ng batang minsan mong pinagkain, hanggang sa dulo di ka nag-iisa. Ang dasal ng bayan ay sa'yo pa rin. Katay kami naman ang lalaban sa ngalan mo, sa alaala mo. Hanggang sa dulo. Dalangin ka ng puso ng masa. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuti pa ang sardinas, may label. Eh tayo, wala. Oo nga pala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. Yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. Okay na.